Excited pa rin ba kayo kung anong business ang papasukin nyo? Well, for today's video, sagot ko na ang mga simple pero mabentang negosyo. Plus, may maganda tips pa ako para sa inyo. Ang pangarap ko pong negosyo ay magkaroon ng sarili kong convenience store. Gusto kong maging egg dealer. Pangarap kong negosyo ay makapagtayo ng sari-sari store. May balak ba kayo na simulang negosyo? O may tanong kayo tungkol dito? Usapang pera at paraan, sagot namin yan. For example, tumatakbo na yung business mo, kailangan mo ring bayaran yung sarili mo as a business owner. Tapos yun yung panghuhulog mo. Yes. Kahit on a budget, wala rin problema. Dahil ang paboritong shopping nga ng bayan na ukay-ukay, present na rin online. Madam, magkano mo ito ipepresyo? Ikaw ang bahala. 50! Na kami talagang pampuhunan. Una namin binenta yung mga pre-love namin, damit namin na old clothes. Pupunta ako sa isang bodega. Ang bulto 5K. Kaya ko maibigay is 2K. The rest na makukuha ko sa 2K na yon, akin yung branded, sa'yo yung hindi. Ang empanalong empanada ng mga taga-norte, matitikman na rin sa south. Sarap nga. Crispy po yung balat niya. Bago nyo maubos to talagang busog na po kayo. Saktong-sakto yung luto ng balat niya sa papaya. Nasa Cavite kasi ako. Ang dadaling ko dito is from Ilocos na pagkain. Pinag-iisipan ko kung papatok ba dito sa Cavite. Kasi wala naman ako nakikita ng iba nagtitinda dito, kundi sa Manila lang. Daily, siguro kumikita ako ng 8,000. Malinis na po yun. Lahat na yan sa Pera Paraan. Mga kapuso, may balak ba kayo na simulang negosyo? O may tanong kayo tungkol dito? Usapang pera at paraan, sagot namin yan. Let's talk about business dito sa Pera Paraan. Mga kapuso, ano ba ang pangarap niyong negosyo? Ang pangarap ko pong negosyo ay magkaroon ng sarili kong convenience stores. Gusto kong maging egg dealer. Pangarap kong negosyo ay makapagtayo ng sari-sari store. Miss Susan, may pangarap po akong negosyo. Pero paano kung budget ko naman ay zero? No worries, sagot namin kayo dyan. Tips kung paano magkakaroon ng puhunan sa negosyo, to the rescue dyan ang ating kapuso financial expert, Tyrone Soli. Paano mo i-determine na ito ang tamang kapital sa isang negosyo? So, to determine yung right capital sa isang negosyo, kailangan mo i-research kung magkano yung kakailanganin mong gastusin to start that business. Okay. Halimbawa, ang balak mo negosyo karinderya. Ano yung mga ipa-factor in mo na gastos? Dalawa yan. Isang CAPEX o capital expenditures at isang OPEX o operating expense. Ano yung pagkakaiba nun? Yung CAPEX is lahat ng mga materials na kailangan mo, meaning yung mga ulam na kailangan mo bilhin, yung mga platito, mga ganyan, Okay. mga pangluto, ganun. Mhm. Tapos pagdating naman sa OPEX, ito naman yung pasweldo mo sa mga tao, pambayad mo sa renta, ganun. Kuryente, tubig. Pagkatapos malaman ang tamang kapital sa negosyong gusto mo, ang hanapin naman natin, puhunan. Ang unang paraan, ipon. Mula sa sahod sa iyong trabaho, maaaring magtabi ng porsyento nito para makaipon ng kapital na kailangan mo sa negosyo. Halimbawa, kung ang target na puhunan, 150,000 pesos, magtabi ng 12,500 mula sa iyong sahod sa loob ng isang taon. Pero kung kulang ang sahod, Gumawa ka ng paraan para magkaroon ka ng additional income, such as side hustles, like freelancing o pag-a-affiliate. pero kung hindi pa rin ito sasapat, ang next option, bank loan. Sa bangko kasi tested sila and then kailangan mo lang magsabit ng mga requirements and then depende doon sa proof of income mo, doon madidetermine ng bangko kung magkano yung kailangan nilang ipahiram sa'yo. Pumunta lang sa bangko, ihanda ang proof of income, proof of address, valid IDs at iba pang mga requirements depende sa hahanapin ng bangko. Para naman sa mas malaking halaga ng loan, maaari rin magbigay ng collateral dito tulad ng mga ari-ariang nakapangalan sa'yo. Maaari rin humiram ng pera sa mga financing companies. Kung miyembro ka ng isang kooperatiba o co-op, isang asosasyon na karaniwan sa mga kumpanyang iyong pinagtatrabahuhan, maaaring dito ka rin humiram ng perang pampuhunan.
Kung isa ka naman sa gustong umutang, sa kaliwat kanang naglilitawang online loan app, eto ang payo ni Tyrone. Para sa akin, okay ang online lending apps pag kailangan mo ng emergency funds. For example, hindi ka nakabayad ng mga utility bills mo like kuryente o tubig. Baka Pero putulan pag ka. gagawin mo siya pang business, para sa akin hindi siya advisable kasi napakataas ng interest ng online lending apps from 2% to 10% per month. Oo. Tapos ano yan? Di ba ang isa sa mga risk niyan baka yan yung mga bogus. Pwede Scam. rin. Oo. Like, may mga iba dyan na kinokolekta lang ng information mo tapos pwede nilang ibenta sa iba. Para malaman kung lihitin mo ang isang online lending app, maaaring i-check ang registration nito sa SEC o Security and Exchange Commission o pumunta sa physical office nito, mga kapuso. Tandaan, ang pangungutang ay isang responsibilidad. Huwag kalimutang magbayad. So for example, tumatakbo na yung business mo, kailangan mo rin bayaran yung sarili mo as a business owner. Swelduhan mo yung sarili mo. Mag-set aside ka ng pangsweldo sa sarili mo. Tapos yun yung panghuhulog mo. Yes. So mag-ipon ka para sa sarili mo, tapos yun yung ano mo, yung ibang mabayad mo. Thank you po sa tips. Dahil dyan, pwede na ako magsimula ng negosyo. Mag-iipon o uutang? Planuhin yan ng mabuti, mga kapuso, para ang pangarap na negosyo masimula ng maayos. Isa ka rin ba sa nakatutok sa mga online live sellers? Sino ba namang hindi mawiwili kahit anong ginagawa mo kasi basta't may nagustuhan, main ka agad nang di umaalis sa pwesto. Kahit on a budget, wala ro problema. Dahil ang paboritong shopping nga ng bayan na ukay-ukay, present na rin online. Yan daw ang patok na negosyo ng magpartner na sina Aldin at Nika. Hello mga bossy! At ang kanila raw ibinibida, hindi basta-basta, mga branded OOTD lang naman. Huwag daw ismuli ng kanilang ukayan dahil ang kita nila dito daan-daang libo kada buwan. How to be you, Aldin and Nika? Noong 2017 na naging in a relationship sina Aldin at Nika. Estudyante pa raw sila noon pero dahil sa hirap ng buhay, natigil daw sila sa pag-aaral at pumasok sa pagninegosyo. Pero dahil walang puhunan, ang bright idea nilang dalawa, magbenta ng pre-loved. Live tayo mamaya mga boss. Ang dami nating stock. Meron pa tayo sa labas. Nagsimula siya sa mga gamit talaga namin kasi wala kami talagang pampuhunan nun. So yung una namin binenta, yung mga pre-love namin, mga damit namin na old clothes. Pero hindi raw ito pumatok kaagad. Ang next strategy nila, Kaya yung mga damit niyang pambabae, sinusuot ko po. Marketing strategy. Marketing strategy namin na, boss, kaltag naman kahit 3. Yun talaga yung naging way namin para makilala kami. dahil sa kanilang pagpupursigi, umabot ng 1,800 pesos ang kanilang benta. Ito raw ang ginamit nilang panimula para ang kanilang pre-loved negosyo mag-transform to online ukay-ukay. Tambay lang po kami sa talagang sa ukayan. So, pag may nakita namin nag-o-open, tatambayan namin yun. Then, kung anong maganda doon, ayun yung kukunin lang namin kasi ayun lang po yung afford namin. Sinatyaga namin talaga, pumipila po pa po kami dati. Dahil sa sipag, unti-unting lumago ang kanilang negosyo. Mula pa tingi-tingi, ngayon, bulto-bulto o bailed na raw ang kanilang hinahalukay. Pupunta ako sa isang bodega. Kakausapin ko yung pinakamay-ari. Yung bulto 5K. Pwede ba tayo maghati dyan? Kalahati kasi ng 5K is 2.5. Kaya ko maibigay is 2K. The rest na makukuha ko sa 2K na yon, akin yung branded, sa'yo yung hindi. Paboritong shopping nga ng bayan na ukay-ukay, present na rin online. Yan daw ang patok na negosyo ng magpartner na sina Aldin at Nika. Hello mga bossy! At ang kanila raw ibinibida, hindi basta-basta,
mga branded OOTD lang naman. Ang ukay-ukay daw na kanilang binibili, sinisinsing mabuti. Pati raw ang pag-check ng tags at brands, inaral nila. Ito raw yung mga na-pull out sa mall na kadalasang galing Japan at China. Mas mataas mo po siya mabebenta kapag may brand po. Select item, isa niyan is 200 or 150. So, kaya mo po siya mabenta ng 1,000. Pati ang oras ng kanilang pagla-live, naka-timing. 9 p.m. po yung talagang target naming oras kasi ayun yung mga pahinga ng tao. Then, yung sa ibang bansa po kasi, ayun yung mga oras naman na pagising sila. So, napakaganda ng oras. Okay, next lang natin item. Pero bawal daw ang sobrang pagpupuyat dahil sina Aldin at Nika nakabalik na sa pag-aaral. Si Nika kasalukuyan third-year college student na, habang si Aldin, graduating na raw. Pero ang pagsasabay daw ng negosyo at pag-aaral is not a joke. Lalo na kapag exam day na namin, exam week. Kailangan, syempre, may mga review din. Minsan nga, naisip na lang namin na yung isa sa amin mag-sacrifice na siya muna patapusin ko. Then ako yung magla-live talaga ng gusto para ma-focus ko. Sabi ko sa kanya, sayang yung taon kapag umistop ka. Sabi ko sa kanya. Kaya ayun, hinaharap na lang namin lahat. Mula sa barya-baryang tubo, nasa 6 digits na ngayon ang kita nila kada buwan. And for today's video, makikigulo ako sa live nila nang ma-experience ko naman ang pag-online selling. Hello, bossing. Susan tayo daw. Hello, bossing. Shout out sa lahat na magmamine. SSD lang mamaya, ha? Oo, ha? Ilan ang laman niya normally? Ilan pila? 200 or more or less. Pieces. So, dahil nyo nakatagal ginagawa to? Simula 2020 po, nagla-live na. Talaga? Kaya pala may mga na kayo, fans. Simulan na natin ang live selling. Madam, magkano mo ito ipepresyo? Ikaw ang bahala. 50. Ma'am, lagyan mo na po. pong lagyan ng Anong Para magpunan po sila. Mine. 50. Yan, 50 ang sinimula. 001. 001 daw ako. 50. First item, mine agad. Eliza, 50. Ang ganda ng kulay. Very good choice. Lalagyan mo to ng Eliza. Tapos presyo niya. Presyo na tapos yung code. Ikaw, madam, maglalagay ng presyo. Tapos code. Ganun pala yun. O, yung ganda din ang kulay nito, ha? Pag sinuot mo to, lutak kahit 1 milyon ang crowd. Kita ka dito. Kasi walang sira. Tinan-check ko, ha? Kung may sira sa kilikili. Wow, sanay na sanay si Ate Susan. Ito po, walang kahit po abutin kayo ng ilang taon, pwede nyo pa rin t-shirt ito dahil ito po stretchable. Ngayon naman, ang mga pre-loved ko naman, ang susubukan kong ipamine. Magiging successful kaya ang aking pagbebenta? Ilang beses ko lang ito nasuot. Pero saan mo siya sinusunod? Sa unang hirit. Ang pitit! Extra small ho ang size nito. Pera! 50 pesos na lang. Ito? Naku, alam mo bagay kay Boss Boneless to kasi malamang walang buto yan. Kasi bagay sa kanya to, sexy ka dito pag ito sinuot mo. Yan. Taken na po yan. Ito. Next item, sapatos. Code paraan. For only 200 pesos. Sa'yo pala mabenta dito. Pinagmamain agad. Wow, yan. So thank you sa inyong dalawa. Thank you sa ating mga minor. Ang patok na online o kaya ng estudyanteng sina Aldin at Nika, patunay na pag may gusto at pangarap, laging may paraang mahaha. Ang empanalong empanada ng mga taga-norte, matitikman na rin sa South. Sarap nga. Sa sobrang pagkasabik nga ng ilan, ang isang piraso bitin pa raw. Kaya ang solusyon ni Resty, doblehin ang laman. Daming laman. Puro laman. Siguradong craving satisfied sa Overload Ilocos Empanada. All the way from the province of Ilocos Norte,
Dinala ni Resty ang authentic Ilocos Empanada sa kanyang hometown sa Tanza, Cavite. Nag-start ako ng 2018. So, ang struggle ko kumbaga, kung itutuloy ko ba yung business ko. Kasi, kumbaga nasa Cavite kasi ako So, ang dadaling ko dito is from Ilocos na pagkain. Yun ang pinag-iisipan ko kung papatok ba dito sa Cavite. Kasi, wala naman ako nakikitang iba nagtitinda dito, kundi sa Manila lang. Kahit hindi pa sigurado, lakas loob na inilabas ni Resty ang huling pera niyang 20,000 pesos. Back pay niya ito nang ma-lay off sa trabaho bilang factory worker. Meron pa ring time na humihina ang loob ko, kaso wala, kailangan ko ituloy kasi nga, pinasok ko na itong business nito dito. Halos 2 buwan daw inalat ang empanada ni Resty sa simula. Wala pa raw kasing nakakaalam sa negosyo niya noon, pero hindi siya sumuko. 2 months akong, kumbaga, hindi ako tumigil ng pagpo-post sa media. Kumbaga, hindi ako tumigil humingi ng tulong sa mga kaibigan ko na nakilala din sa Tanza. Malaki kasi ang paniniwala ni Resty sa kanyang Ilocos Empanada, kaya inilaban niya ito. Nagsimula to sa tita ko from Isabela. So, may asawa siyang taga-Lawag. Then, kada piyesta ng Santiago, umuwi ako ng Isabela para tumulong sa kanya sa food fair. Kumaga, ako yung kasama niya sa pagtitinda dati. Kumaga, nakikita ko kung gaano kalakas yung tindahan niya. Kumaga, doon ako kumuha ng lakas ng loob din. Kasi nga, ang dami talagang nabili sa kanya. Galing daw ang recipe sa kanyang tita na 25 years nang itinataguyod ang pagtitinda ng Ilocos Empanada. Pinauwi ko sila sa Isabela para makatulong ko sa pagtitinda. Ngayon, sabi ko, kung gusto niyong pag-aralan niya, pumunta kayo sa akin para at least meron silang business na sarili nila. Ngayon, ipapakita ko po sa inyo kung paano gumawa ng overload Ilocos Empanada. Una, mamasahe ng dough na gawa sa rice flour. Saka ikukorting bilog ang papaya na may halong munggo. Ilalagay sa gitna ang 2 itlog at ang longganisa. Homemade ang mga sangkap na ginagamit nila, pati ang longganisa. Saka, tiyaking maayos ang pagkakasara o selyado ang empanada para hindi lumabas ang mga palaman nito. Bali, okay na po yung empanada. Ihuhulog na lang po natin sa mantika. Ang kailangan po sa kalan po ay nakahihit po para po sobrang init po na mantika. Para po paghulog po ng empanada, within 5 minutes po maluto na po agad siya. Luto na ang Ilocos Empanada! Mukhang basic lang gawin, masubukan nga rin. Gano'n bang kalaki? Ang kunat naman nito. Panipis. Panipisin mo ng manipis na manipis. Panlapad-lapad naman ang ginagawa mo. Ang hirap naman nito kung palaparin. Ha, pagod! Nakakapagod magpalapad din rin. Dapat ganito po, ma'am. Ayun nga, huwag mo akong tulungan. Ako wala. Kailangan ma-achieve ko yan. Parang ano pa na, hindi mo na kailangan mag-enroll sa gym. Ito na lang. Aray. Ang pagod. Tama naman di ba? Hulas na ako, kailangan nang gumamit ng ipinagbabawal na teknik. Dagdagan ka? Sige po. Ano ba to? Nakikita ng mga bata, nandadaya pa ako. Ayan. Ay, pag kinain mo to, baka matanggal. Sige po, okay na po siguro yan. Naawa na lang si Resty. Chirat. Sige. Lagyan na lang po natin ng papaya. Parang Disney character. Lagyan ko na lang na kaya ng mata. Teka lang. Ayan. Naging Mickey Mouse. Ano nangyari? Hindi na talaga carry ng powers ko. Resty, call a friend. Kulang ba yung puwersa ko? Yung, pwersa po talaga. Kailangan... Pero... Ayan po, Masakit na yung ganito ko. Opo. Pwersa po talaga Pwersa, kailangan. no? Opo, pwersa po. Ganun nga, napalapad ko naman Lagyan na po natin ng papaya. Then, ibilog po natin siya ng malaki para sa tuig po. Teka, may butas o balunuso? Sige po, lagyan niyo po ng... May kanal. Teka, may kanal. Sige
Hindi naman sabay paglalagay. Ay, lumalabas yung Sige itlog. po. Sige, okay lang po. Sabi ko na nga ba eh. Teka lang. Ito. Ganon. Yan, sige po, tama po. Tapos. Oh, ang ganda na parang naglalaro lang pala. Siguro yung mga bata. Parang ka naglalaro ng clay. Pwede na yan. Aha. Ang laki ng empanada. Ngayong gawa na ang empanada, iluluto na sa kawali. Igaganon niyo Ay, po ganun siya. lang naman pala eh. Ganyan. Diba malaki pa yung empanada sa kamay Eh niya? kaya nga eh, papaano yan pag maliit ang kamay? Matapos ang masusing pag-iisip. Ayan! Inisip mabuti. Ayan, pwede na to. Ay, ayoko ilagay, ikaw. Sige po. May mantika. Ay, nakakatakot. Ala ka. Ang ano ng mantika, ang bukulo. O, mo nga eh. Oh, ay! Dahil napagtagumpayan ko ang mga pagsubok, deserve ko naman sigurong kumain ng Overload Ilocos Empanada. Tara! Bango na ng suka. Ano yung suka gawa nyo? Apag, homemade po na suka po. Sarap. Sarap nga. Parang yung, di ba, empanada, parang mamantika. Ito, hindi, ano. At, ayun, ang itlog, luto. Sa wrapper po, kung gaano kalutong. Ang lutong. Kaya naman pala, sikat na sikat yung empanada nyo dito. Harap. So, masarap siya kainin pag bagong luto. Kasi unang-una, malutong pa yung mga, ito, yung dough niya, malutong pa. Init pa. Nalilito lang ako kung ulam ba ito o merienda. Parang gusto ko din siya ulamin. Daming laman. Puro laman. Log. Ang taong bayan kaya, anong say? Yung iba kasi na natitikman ko na ganito, yung pinakadopo nila lasang kwek-kwek. Ito po iba. Crispy po yung balat niya. Saka po talagang bago nyo maubos to talagang busog na po kayo. Saktong-sakto yung lutong ng balot niya sa papaya. Sarap, bisa. Sa akin po kasi, since taga Ilocos po talaga kami, masasabi ko po na hindi po siya nalalayo dun sa authentic na Ilocos empanada from Ilocos pa. Kaya talagang binabalik-balikan po namin. Mabibili ang Overload Ilocos Empanada sa halagang 100 hanggang 120 pesos, depende kung may cheese. Habang 50 hanggang 80 pesos naman ang mas maliliit na sizes, depende sa sahog. Dahil daw sa authentic na lasa ng kanilang Ilocos Empanada, marami ang dumadayo para matikman ito. Nagmimistulang fiesta sa harapan ng kanilang bahay araw-araw sa dami ng bumibili. Malaking tulong daw ito sa kanilang pamilya, lalo't pamilya rin ni Resty ang katulong niya sa negosyo. Dahil sa Ilocos Empanada, nakapagpundar na siya ng sarili niyang bahay at motor. Malayong-malayo na raw ang buhay niya ngayon kumpara noong factory worker siya. Hindi mo mabibili talaga yung mga gusto mo. Kumbaga, kahit sabihin natin nagtatrabaho ko, may kita ko ng 15-30 ng sabihin natin 8,000. So, yung 8,000 na yon, kumbaga, syempre magbibigay ka sa mama mo. Kumbaga, meron ka pang gastos. Dahil sa negosyo, ang sinasahod lang noon kada kinsenas, kaya niyang kitain ngayon ng isang araw lang. Daily, siguro kumikita ko ng ng sabihin natin 8,000. Malinis na po yun. Hindi man sigurado si Resty nung una kung papatok ang Ilocos Empanada sa Cavite, kapit lang sa tiwala. Dahil ang negosyong sinangkapan ng overload na pagsisikap, siguradong panalo. Pinanghihinaan pa ba ng loob? Pwes, narito ang mga payo ng mga negosyante ngayong Sabado. Sa una talaga, mahirap, pero pag gamay mo na, kayang-kaya na yan. May day na matumal ka ngayon, pero darating yung araw na kikita ka. Kailangan mong maging matalino. Dapat mong tutukan kung ano yung pangarap mo sa buhay mo. Kasi kung hindi ka kikilos ng sarili mo, hindi mo makakamit yung gusto mo mangyari sa buhay. Kaya bago mananghalian, mga business ideas muna ang aming pantakam. At laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan nyo kami tuwing Sabado,
alas 11:15 ng umaga sa GMA. Ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan.